tumakbo si Danica at as usual ang palagi niyang ginagawa, nagpapabuhat sa akin. Mommy, dito po ba kayo matutulog? Yo, makakasama ko ang baby ko. Nakangiting sabi ko sabay amoy sa laig niya. Hindi ka pa naglinis ng katawan? Tanong ko sa kanya. Hindi pa po, Mommy. Halika na, magbabath ka na. Yaya ko sa kanya. Pero Mommy, hindi po ba kayo tatabi kay Daddy? Akala ko po kasi doon kayo matutulog sa kwarto niya. Napanguso ako sabay kiliti sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Nagtatampo na si Mommy. Kiniliti ko pa ito kaya halos magganda o gaga naman ito sa pagliyad. Siyempre gusto ko po. Pero mas gusto ko po na kayo magkatabi ni Daddy para love ka ninyo ulit. Natigilan ako at napaisip. Saan mo naman nalaman ang mga yan ha? Sa movie po. Ikaw talagang dami mong alam. Magubad ka na para magbat na tayong dalawa. Sasabihin na si Mommy. Natigilan na naman ako nang maalalang wala pala akong pamalit. Wala akong maisusuot. Naalala ko may mga damit pa ako na naiwan dito nung umalis ako. Hindi ko naman yun dinala pero mukhang wala na yun dito. Baka nga pinatapon na ni Dustin ang mga iyon. Siya naman ang bumili noon. Yaan na nga, lalaban ko na lahat patutuyin ng underwear ko. Hihintayin ko na lang na matuyo. Matutulog na rin naman na ako. Mommy, mauna na ako sa banyo. Sigaw ni Danica kaya kaagad ako napatingin sa kinaroroonan niya. Napangiti na lamang ako at saka sumunod sa akin niya. Akala ko hindi ko na mararanasan ng ganito kasama ang anak ko pero nagkahimala at nandito ako sa bahay ni Dustin. Nakakalungkot lang dahil lang sa ipinagbubuntis ko kaya hinayaan niya ako na tumira muna dito pansamantala. Pansamantala lang, Irish. I'm doing this just for the baby. Nag-flashback sa isip ko ang sinabi niya. Pagpasok sa banyo, kagad ako naghubad. Itinira ko ang bra at underwear ko. Kasabay ko kasi si Danny. Hindi pwede maghubad lahat. Mommy, maliligo po ba ako? Hindi baby, hapad ka lang. Bawal na sa'yo maligo sa gabi. Sagot ko dito. Saka ko lang din naisip na bawal din pala ako maligo sa gabi kaya nag-hopbat na lang din muna ako sa ngayon. Sabay kaming natapos ni Danica. Nauna itong lumabas habang ako'y nagpaiwan dahil naglaba pa ako ng underwear ko. Lumabas ako ng banyo na nakatapis lang. Paglabas ko'y nadatnan kong nakahiga na si Danica at mukhang tulog na. Napailing na lamang ako. Ang bilis talagang makatulog ng batang ito. Napakamot ako sa ulo dahil hindi ko alam kung ano isusuot ko. Maghahanap na lang siguro ako sa closet ni Danica. Baka may mga damit siyang malaki roon. Natigilan ako nang marinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto. Nang lingunin ko ito ay si Dustin ang tumabad sa aking paningin. Pumasok siya sa kwarto habang may bitbit na isang paper bag. Sinarado niya ang pinto at naglakad palapit sa akin. Napalunok ako nang maalala ko nakatapis lang ako ng tuwalya. Tulog na si Danica. Binaling ko ang aking paningin sa kinaroroonan ng anak ko. Tulog na ito. I'm just here to give it to you. Naalala kong wala kang pamalit kaya inutusan ko si Manang. Nabilhan ka niya. Iniabot niya sa akin ang paper bag. Salamat. Kinuha ko naman iyon mula sa kanya. Ang buong akala ko aalis na siya pagkatapos kong tanggapin iyon ngunit hindi pa pala. Dahil nanatiling nakatitig pa ito sa akin na tila walang balak na alisin ang paningin sa akin. Hindi ka pa ba lalabas? Tanong ko sa kanya. I still enjoy staring at you. Why are you rushing me out? First of all, this is my house. Irish David. Hindi naman sa ganoon. Magbibihis na kasi ako. Paliwanag ko. Magbihis ka. Walang emosyon na sabi niya at saka naglakad palapit sa kinahigaan ni Danica. Hinalakan niya ito sa noo. Hindi ko na alam kung ano pang ginawa niya dahil tumalikod na ako at pumasok sa banyo. Pinili ko magbihis na lang sa banyo. Paglabas ko, wala na siya. Kinaumagahan, nauna ako magising kay Danica kaya lumabas ako para tumulong sa mga gawain sa ibaba. Pagpasok ko sa kusina, binati kaagad ako ni Manang Isay. Hindi pala kita nabati, ma'am. Welcome back. Nakangiting bati sa akin ito. Salamat, Manang Rosa. Manang Isay. Sino yung Rosa, ma'am? Na-curious pa nga si Manang Isay. Kasama po namin sa bahay. Siguro nasanay na ako na siyang kausap po sa umaga kaya nababanggit ko yung pangalan niya. Ganun ba? Tumalikod si Manang sa akin pero kaagad din naman na bumalik sa aking harapan. Ay, may ibinilin nga pala sa akin sa senyorito. Wag raw ho kayo magpapagod. Hindi raw kita pagagalawin dito sa kusina dahil bawal daw po yun sa inyo. Kaya kung binabalak yung tulungan ako, hay nako, wag mo na subukan, ma'am. Ako malalagot kay senyorito kapag hinayaan kita na magpagod. Napatawa akong bigla sa sinabi nito.
Hindi naman po nakakapagod yung tumulong ng konti. Nakangiti na sabi ko dito. Ang tagas ba talaga ng ulo mo? Kaagad ako napalingon sa aking likuran nang marinig ang boss ni Dustin. Matigas naman talagang ulo. Sa isip-isip ko. Ay naku senyorito, nakauwi na po pala kayo. Ito kasi si Ma'am Irish ayaw paawat eh. Gusto ko lang namang tumulong. Paliwanag ko. Follow me to my room. Malamig na tugon niya tsaka tumalikod na. Nagkatinginan kaming dalawa ni Manang Isay. Hala, sumunod ka na doon Ma'am Irish. Baka kung ano nang sadya ni senyorito sa'yo. Ay naku, ito mo sa senyorito. Nakakakilig naman talaga. Ang sweet. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Manang. Tila kinikilig pa kasi ito. Natatawa akong umalis sa kusina habang napapailing na lang dahil sa reaksyon ni Manang Isay. Bakit niyo ba ako pinususunod sa kwarto niya? Sunundan ko si Duster sa kwarto niya at pagdating do'y bumungad kaagad sa akin ng napakarami na naman paper bags. Para sa akin bang lahat ng mga iyan? Nakaawa ang labi na tanong ko sa kanya. No? Napahiya yata ako doon. Ganun ba? Para sa inyong dalawa ni Danica. Kaagad naman nadagdag niya. Kagat labi kong nalapitan ng mga ito. Itinapon ko na yung mga gamit mong pinamili ko sa iyo noon. Kaya panibago na naman ang mga iyan. Sabi pa niya. Napatingin ako sa kanya. Salamat. Hindi mo dapat kailangan magpasalamat dahil ginagawa ko lang naman ito para sa baby. Bigla ako nalungkot pero ayos na. At least para sa baby. By the way, I don't know if the bras I bought for you will fit. Napansin ko ang pagsuyod niya ng tingin sa katawan ko nang ibaling ko kaagad ang aking paningin sa kinaroroonan niya. Talagang kailangan pa niyang sabihin yun? Sa tingin ko kasi, mas lalo ka pang lumaki. Wala sa oras na napababa ako ng tingin para suyurin ang aking katawan. Hindi naman ako lumaki Excuse me, hindi ako mataba. I mean your boobs are getting bigger. Tinakpan ko kaagad ang aking dibdib at kaagad naman nag-init ang aking mga pisngi. Pakiramdam ko'y namumula na ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Napaatras kaagad ako ng hakbang nito mga paa palapit sa akin. Napalunok at taas no ko siyang tiningnan. Anong gagawin mo? Matapang na tanong ko sa kanya. Mas lalo pa siya lumapit sa akin hanggang sa makorner niya na ako. Kinulong niya ako sa kanya mga bisig kaya hindi ako makaalis. Dustin, anong ginagawa mo? Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang bigla niyang pisilin ang tagiliran ko hanggang sa gilid ng aking dibdib. Tumigil ang paghinga ko sa ginawa niya. Mamisi ito pagkatapos at saka niya ako binitawan. I just measured your chest. Don't worry. I'm loyal, Irish. I am loyal to Amy. Naiwan akong nakaawang ang aking mga labi dahil sa sinabi niya. Pakiramdam ko'y may kung anong tumusok sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. He is loyal to Amy. Dinala ko sa kwarto ni Danica ang mga pinamili ni Dustin para sa kanya. Sobrang tuwa naman ito nang makitang maraming damit at sapatos sa mga laman ng paper bags. Omi, thank you! Niyakap niya ako sa sobrang tuwa. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Hindi ako bumili ng mga iyan kundi si daddy mo. Sabi ko sa kanya. Talaga po? Mas lalong umabot sa tenga mga ngiti nito. Pupuntahan ko po si daddy para mag-thank you sa kanya. Palabas na sana si Danica nang pigilan ko. Huwag mo muna istorbohin ng daddy mo. Busy siya, baby. May ginagawa pa ang daddy mo. Kagad napigil ko sa kanya. Ganun po ba? Mamaya na lang pong gabi. Naibaling ng muli ni Danica ang paningin sa mga bago niyang gamit. Ako na may nagpaalam na muna sa kanya na lumabas. Pumunta ako sa labas. Nagpahangin lang muna. Lumapit ako sa pool area at nakita ko ang swing sa di kalayuan kaya pinuntahan ko ito't umupo. Habang himas-himas kong akin tiyan. Napabuntong hininga na lamang ako. Naalala ko lang kasi, nasa na kaya ang pamilya ko? Hindi ba man lang nila ako na-miss? Kasi ako'y miss na miss ko na sila. Lalong-lalo na si Kuya Harold na nakasanayan kong kasama sa bahay. Mommy! Muntikan pa akong mahulog sa swing na bigla na lang akong gulatin ni Danny. Daladala niya sa salbabida dock. Nakasuot na rin ito ng yellow swimsuit. Napangiti ako at napahanga sa anak ko. Ang cute mo, anak. Komento ko. Kinindatan naman niya ako. Bili ito ni Daddy. Nakita ko po ito sa binigay niyo sa akin kanina na paper bags. Kwento niya tsaka naglakad patungo sa pool. Sunundan ko naman ito dahil hindi siya marunong lumangoy. Mommy, tarik po yung araw. Ang sarap mag-swimming. Samahan niyo po ako. Pagyaya ni Danny sa akin. Napapapikit ito tuwing tumatama ang sinag ng araw sa kanyang muka.
Baby, doon ka na mag-swimming sa may bubong. Mangingitim ka dyan. Saway ko sa kanya. Mamumula lang po ako, Mommy. Katulad ni Daddy. Mestizo. Sagot naman ng anak ko. Confident ito na hindi mangingitim. Nakita niya lang kasi na namumula ang daddy niya kaya iniisip niya rin na ganun din siya kapag may initan. Napangiti na lamang ako habang pinagmamastan siya na lumulusong sa tubig. Sumakay ito sa salbabida dock niya at tuwang-tuwa naman habang pinaglalaruan ng palad niya ang tubig. Mommy, samahan niyo po ako! Sigaw naman ito. Kagad akong tumanggi. No, baby. Umiling-iling ako. Napanguso naman kaagad ito. Sige na, please, Mommy. Pangungulit pa rin ang anak ko. Ay, sige na nga. Sasamahan na kita dyan. Wala din ako nagawa kundi ang mapasunod sa gusto ng anak ko. Yay! Sobrang saya niya nang makitang palapit na ako sa kanya. Ganyan po suot niyo, Mommy? Tanong naman ito. Sinuyod niya ang kabuuan ko. Bakit? Bawal ba, anak? Nakasuot kasi ako ng simpleng malaking white t-shirt at maong naman na shorts. Wala ba kayong bikini? Ano? Natatawang sabi ko. I mean po, bikini po, katulad na sa akin. Bumibilog-bilog naman ang labi ng anak ko. Ang cute nitong pisilin. Natawa na lamang ako. Talagang pagsusutin pa ako ng bikini. Wala akong bikini, baby. Sagot ko na lang. Meron po, Mommy. Nasa kwarto ko po yung swimsuit nyo. Katulad po niya sa akin. Yellow. Partner nga po eh. Ha? Wala, baby. Sa'yo yun. Hindi po eh. Malaki eh. Nakangusong sabi niya. Na-curious tuloy ako na tingnan iyon. Nakita ko si Manang Isay kaya kinawayan ko at pinapunta sa pool. Manang, pwede po bang pakabantayan muna si Danny? Papasok lang po ako sa loob ng bahay. Sige po, ma'am. Iniwan ko sila sa pool. Pagpasok ay dumiretso na ako sa hagdanan para tahakin ang kwarto ni Danny. Nang madaanan ko ang kwarto ni Dustin. Nakabukas, nakaawang ang pintuan nito. Dadaanan ko lang sana ngunit may narinig ako may kausap siya. No, promise. Susunod din ako dyan. Marami lang ako inaasikaso. Rinig na rinig kong paliwanag ni Dustin sa kausap niya sa phone nang unti-unti ko itong silipin. Kung hindi ako nagkakamali si Amy ang kausap niya. Para silang nagtatalo. Ano ba, di? Pinalagpas ko ang pagkakaroon mo ng anak sa ibang babae pero ang hindi ko mapapalagpas ay ang pambabaliwala mo sa akin. Ang sabi mo susunod ka kaagad dito. Pero ano? Mamumuti ba mga mata ko sa kakaintay sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Kahit sa phone lang ito nagsasalita ay rinig na rinig ko dahil naka-loudspeak. Gusto ko nang umalis at huwag na makinig pero napako ang mga paa ko na tila ayaw umalis. I told you the reason why I had a child with her. That is past. One night's mistake. Because Irish and I were both drunk that night. Paliwanag ni Dustin. Napatakip ako ng bibig. Lasing? Isang pagkakamali? Kung hindi niya ako niyayang uminom at sa palagay ko may inilagay pa siya sa drink na iyon kung bakit ang bilis kong nalasing na tila nawala sa sarili. Hindi sana ako mabubuntis. I don't love Irish. She's just a past that shouldn't be looked back on. Just nothing and useless. Doon ako napatakip ng bibig at napasandal sa dingding dahil sa narinig ko mula sa bibig ni Dustin. Hindi ko na yata kaya pang marinig ang mga sinasabi niya. Bakit ang sakit? Walang kwenta. Paulit-ulit na nag-flashback sa isip ko narinig mula kay Dustin. Habang hinahanap ko ang bikini na sinasabi ni Danny kay tumutulo naman ang aking mga luha. Bakit ang sakit? Bakit ba ako nasasaktan? Pinukpok ko ang aking dibdib. Hindi ako makapaniwalang nasasaktan ako ng ganito. Ang sakit palang masabihan ng taong noon ay halos lumuhod sa harapan ko para lang pakasalan ako. Pero ngayon wala na. Wala na akong kwenta para sa kanya dahil ba nagsawa na siya? Nang makita ko ang bikini na sinasabi ni Danny kaya sunod ko iyon. Hindi dapat ako umiiyak eh. Hindi ako iiyak sa lalaking hindi ko naman gusto. Napasandal ako sa wall. Hindi ko nga ba talaga siya gusto? Naguguluhan na ako. Bakit ako nasasaktan ng ganito kung hindi ko siya gusto? Pinunasan ko ang pisngi ko bago lumabas ng kwarto. Suot ko ang robe palabas dahil naka-yellow two-piece bikini ako. Paglabas ko, tanaw ko sa Danica. Kumakaway sa kinaroroonan ko. Nang sudyapan ko ang umbrella ay nakita ko si Dustin. Nakaupo. Wala na si Manang Isay. Si Dustin ang nagbabantay kay Danica. Hindi niya ako napansin dahil abala ito sa kanyang cellphone. Mommy, suot mo na ba ang swimsuit? Sigaw ni Danica. Ang ingay naman ng batang ito. Napansin ko ang pagtingala ni Dustin at napatingin sa kinaroroonan namin.
Nagtama ang aming mga paningin pero kaagad din naman ako nagbaba ng tingin. Mommy, tara na po! Pangungulit ni Danny sa akin. Ayoko na nga sana maligo dahil nandito ang lalaking pinagsakluban na yata ng langit dahil sa abot ang kunot ng noo nito sa lupa. Ayoko na baby, nilalamig na ako. Tanggi ko sa anak ko. Kaagad namang napanguso ito. Mommy, sige na. Sabayan niyo na po akong maligo. Hindi pa rin matigil ang pangungulit ng anak ko. Sinulipan kong kinaroroonan ni Dustin. Hindi naman siya nakatingin kaya hinubad ko ang robe na ipinatong ko sa two-piece bikini ko. Wow! Ang chick-chick naman ang mommy ko! Sigaw ni Danica. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Dustin. Hindi ko inaasang nakatingin siya sa akin. Kagad akong lumusong sa pool para hindi niya makitang suot ko ang binili niyang bikini. Naghabulan kami ni Danica sa pambata lang na pool dahil yun lang ang naabot niya. Mommy, ikaw nang taya! Sigaw ni Danica. Naglaro kami ng truth or dare kaya si Danica na ang magtatanong sa akin. Lumapit siya sa akin at saka hinawakan ng kamay ko. Mommy, truth or dare? Tanong niya. Napaisip ako bago sinagot ang tanong niya. Truth? Yun ang pinili ko. Natawa si Danica at saka napalingon sa kinaroroonan ng daddy niya. Mahal mo ba si daddy? Ang lakas pa ng boss niya at alam kong rinig na rinig iyon ni Dee. Napangiwi ako. Sa dami ng pwedeng itanong nitong anak ko, yun pa talaga. Sa susunod dare na ang pipiliin ko. Nang lingunin ko sa Dusty, nakatingin na naman ito sa kinaroroonan ko. Tila nakatitig at hinihintay ang sagot ko. Ano bang sasagot ko? Mommy, ang tagal naman. Nangangamot sa ulo habang reklamo ni Danica. Natawa ko. Mommy, yun totoo po. Walang halong biro. Dagdag pa niya. Napakamot ako sa ulo. Paano ko sasabihin hindi ko mahal ang daddy niya? Hindi ko pa rin nga ba siya mahal? Ang lakas ng kaba sa dibdib ko ng mga oras na naglalaro sa isipan ko ang tanong ni Danica. Mommy, natulala na po kayo. Napakurap-kurap ako nang iwagayway ni Danny ang kamay niya sa aking harapan. Ha? Itigil niyo na yung walang kwenta yung laro. Ako na sasagot para sa mami mo, Danica. Tumigil sa aming harapan si Dustin. Hindi ko nga namalaya na nakalapit na pala siya sa amin. Parehong hindi namin mahal ang isa't isa ng mami mo. Tinuldo ka ni Dustin ang katanungan ng anak ko. Sabay alis niya sa aming harapan. Sinulipan ko si Danica. Biglang nalungkot ang mukha nito. Nawa na lang ako sa anak ko. Gusto niya kasi na magkasundo kami ng daddy niya. Hinaplos ko ang buhok ni Danica at hinalikan ng kanya noo. Hayaan mo, baby. Kakausapin ko ang daddy mo. Huwag ka nang sad, okay? Muli kong hinalikan ang buhok niya. Ahon na tayo, mukhang nilalamig ka na eh. Inalalayan ko siyang umahon sa pool. Sinamahan ko siya sa kanyang kwarto para magbihis. Pagkatapos niya magbihis ay tinungo ko na ang guest room. Sa guest room kasi ako natutulog. Ayaw ni Dustin ipagamit sa akin ang mga bakanteng kwarto dito. Ganoon siya kagalit sa akin. Pagkatapos ko magbihis ng short at rad na sandoy, lumabas ako para puntahan si Danica. Ngunit tulog ito. Nakasanayan talaga ng batang ito na matulog sa tanghali. Pumunta ako sa kusina at nadatnan ko si Manang Isay at ang dalawang katulong pa dito na hindi ko kilala. Si Manang Isay lang ang kilala ko. Medyo kasing edad ko lang din ang dalawang babae pero minsan ko lang sila nakita dito. Nagtimpla ako ng juice. Ganun din si Manang Isay. Manang Isay, para kanino po yan? Para po ito kay senyorito, ma'am. Nasa kanyang gym room po kasi. May naisip na akong paraan para makausap si Dustin ngayon. Ako na lang po magdadala niyan sa kanya, Manang. Inagaw ko mula dito ang juice. Inilagay ko sa tray kasama ang sandwich. Naku, ma'am, baka naman mapalayas ako na wala sa oras na senyorito. Kapag ikaw ang pinadala ko niyan. Halos hindi mapinta mukha nito dahil sa takot. Hindi naman po ito mabigat. Kayang-kaya ko po ito, Manang. Nag-thumbs up pa ako dito. Sa wakas, pumayag na rin naman na si Manang. Hinanap ko sa third floor ang gym room sa bahay na ito. Madali ko lang namang nakita dahil may nakalagay naman na sulat sa pintuan nito. Binuksan ko ang pintuan. Hindi naman iyon nakalock. Pagpasok ko'y tumambad sa akin ng mga kagamitan na pan-gym. Kahuli-hulihan ko nakita si Dustin. Nag-exercise. Natigilan ito nang makita niya ako. Sandaling tumigil at bumalik din naman sa ginagawa niya. Bakit ikaw nagdala niyan? Malamig na tanong niya sa akin. Gusto kasi kitang makausap. Inilapag ko ang tray sa maliit na table. Bigla siyang natigilan sa pag-squat. Hinarap niya ako nang nakakunot ang noo. For what?
About kanina. About sa tanong ni Danica. Sasagutin ko na sana kaso sinagot mo na. So, anong masama sa sagot ko? Sinagot ko lang na walang pagsisinungaling ng anak ko. Kasi, sa Danica, nasasaktan yung bata. Dapat kasi inayos mo ng sagot. Hindi yung... Natigilan ako sa pagsasalita na unti-unti siya lumapit sa akin. Anong gusto mo sabihin ko? Sasabihin ko sa kanya nagmamahalan tayong dalawa? Ganun ba, Irish David? Hindi sa ganoon. Dapat magsinungaling tayo? Sa bagay, dyan ka naman magaling. Sa pagsisinungaling. Bigla ko nalang sinampal ng pagkalakas-lakas sa Dustin. Sobra na kasi. Tila wala lang sa kanya ang sampal ko. Hinimas dito ang kanyang pisngi at saka ngumisi. Anong karapatan mo para sampalin ako? Napaatras ako na mas lalo itong lumapit sa akin. Sumusobra ka na kasi. Matapang na sagot ko. Nalalaki na lang ang mga mata ko na bigla niya lang ako itinulak at sinandal sa pader. Kasabay ng pagtaas niya sa mga kamay ko sa ibabaw ng aking ulo. Ang kapal na mukha mo na sampalin ako. Ikaw na nga itong maraming atraso at kasinungalingan. Magana ka pang magtaray? Para sabihin ko sa'yo, wala ka ng kakampi, Irish. Lahat iniwan ka na dahil dyan sa ugali mo. Spoiled brat ka kasi. Sasampalin ko na naman sana ito na makawala ako sa pagkaipit niya sa kamay ko at nahawakan niya lang ulit ang kamay ko at pabalang na binitawan. Aray! Ang sakit eh. Pinisil niya at biglang binitawan ang kamay ko. Sunod-sunod na tumula mga luha ko. Alam mo, mas mabuti na nga na hindi kita pinakasalan. Dahil ang pangit na ugali mo. Sagaw ko sa kanyang pagmumuka. Mas mabuti na rin yun, Irish. Mabuti nga na hindi ka sumipot. Dahil buong buhay ko sanang pagsisisihan kung natuloy ang kasal natin dalawa. Ganyang ugali, hindi tinatagalan ng mga lalaki. Mariina, sabi niya sa aking pagmumuka. Sasampalin ko na naman sana ito ngunit nahawakan niya na naman ang kamay ko. Kasunod na ginawa niya ay ang hindi ko inaasahan. Kinabig niya ang bewang ko't kiniyumos ng halik. Buong lakas ko itong tunulak ngunit ayaw niyang pakawalan ang labi ko. Hanggang sa maramdaman kong gumagapang ang kamay niya sa ilalim ng short ko. Habang ang isa naman niyang kamay ay pilit na pinupunit ang t-shirt ko. Dustin, ano ba? Buong lakas na sigaw ko. Pagkatapos ko makawala sa halik niya ngunit muli niya na naman akong kiniyumos ng halik. At doon napunit niya ng tuluyan ang t-shirt ko. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko nang tuluyan tumambad sa kanyang harapan ng dibdib ko dahil napunit niya ang bra at t-shirt ko. Walang tigil ang paghikbi ko sa mga oras na tinititigan niya ako. Damn it! Mura niya at saka pinulot ang damit ko sa hig. Inihagas niya yun sa akin. Woman like you should not be respected. Be thankful and I still have little respect left for you. Nanginig ang buong katawan ko. Buong maghapon na akong hindi lumabas muna ng kwarto dahil sa nangyari. Hindi ko nga napuntahan sa kwarto si Danica. Siguro nagtataka na iyon kung bakit hindi ko siya dinalaw sa kwarto niya. Kinaumagahan, mugto yata ang mga mata ko pero wala akong choice kundi lumabas ng kwarto. Mabuti na lang wala si Dustin. Yun ang sabi ni Manang Isay. Maaga raw itong umalis. Pinaganda ko si Danica ng kanyang breakfast. Habang kumakain kami, bigla na lang akong tinawag ni Manang Isay. Bakit po, Manang? Tanong ko dito. May naghahanap sa inyo, ma'am? Kaibigan daw na senyorito at kaibigan niyo rin daw ho. Ha? Sino? Sino naman kaya bisita ko? Meron bang ibang nakakaalam na nandito ako sa bahay ni Dustin? Si Mama? Kagad ko inubos ang pagkain ko at iniwan muna si Danny kay Manang Isay nang matapos ako. Nagmamadali na akong lumabas hanggang sa marating ko ang living area ngunit wala naman tao. Nasaan yung bisita? Bagsak ang mga balikat ko dahil wala naman akong nadatnan. Pagtalikod ko para bumalik, sa dining area natigilan ako nang marinig ko ang boss ni Dustin. Hinahanap mo ba ang bisita? Kagad ko siyang hinarap. Alam niya na may bisita? Akala ko ba umalis siya? Bakit nandito? Oo, ang sabi kasi ni Manang may bisita raw. Kaibigan ko't kaibigan mo. Sagot ko. Naglakad siya palapit sa akin. Nanatili lang ako nakatayo sa kanyang harapan. Ilang pulgada lang alayo naming dalawa. Kilala mo ba kung sinong bisita? Nakasalubong mo ba sa labas? Tanong ko sa kanya dahil nakatitig lang siya sa akin. Si Ashley. Tipid na sagot niya. Nalaki ang mga mata ko nang marinig ang pangalan ng best friend ko. Si Ash?
Bulalas ko dahil hindi ako makapaniwala. Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Suplado na sabi niya. Bakit umalis? Bakit hindi niya man lang ako hinintay na lumabas? Malungkot na saad ko. Bagsak ang aking panga na tumalikod sa kanya. Sana'y kung binilisan ko lang kanina, sana'y naabutan ko si Ash. Paano kaya kung pupuntahan ko siya? Nandito naman na pala siya sa Pilipinas. Buong akala ko'y nasa ibang bansa pa rin sila ni Kuya Aaron. Muli kong nilingon si Dee at hinarap para tanungin siya. Alam mo ba kung ano sadya ni Ash? Hindi ko alam. Nagmamadali na siyang umuwi kanina na makasalubong ko. Sagot niya. Napangusa ko at saka muling tumalikod na sa kanya. Nang simulan kong ihakbang ang aking paa para bumalik sa dining ay bigla naman nagsalita si Dustin. Gusto mo ba makita ang best friend mo? Umawang alabi ko sa tanong niya. Kaagad akong marap sa kanya at nakangiting tumango sa kanya. Pwede ko bang puntahan si Ash? Ilang segundo pa lumipas bago ito sumagot. Ibibigay ko sa yung number ng best friend mo. Give me now your phone. Ha? Nasa guest room yung cellphone ko. Sagot ko habang nakamiwi sa kanya. Okay, mamaya mo na lang punta sa Ashley. Hanggat hindi mo ibinibigay ang cellphone mo sa akin, hindi ka makalalabas ng bahay. Tinalikuran niya ako at naglakad na sa hagdanan. Kaagad ko siyang sinundan. Kukunin ko na. Sabi ko habang nakasunod sa kanya. Very good, Miss David. Ibigay mo kagad sa akin ang cellphone at number mo bago pa magbagong isip ko at hindi kita palalabasin. Seryosong sabi niya. Teka nga. Kagad akong marang sa daraanan niya. Natigilan siya at tinignan ako. What? Hindi naman ako nakakulong dito sa bahay mo. Nakatira lang ako dito dahil sa dinadala ko ang anak mo. Pero wala sa usapan natin na magpapaalam pa ako sa'yo bago ako lumabas ng bahay. Inis na sabi ko sa kanya. Well, from now on, kahit saan ka magpunta, dapat alam ko. Kaya nga kinukuha ko ang number mo, di ba? Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Napaatras naman kaagad ako. Bilisan mo na. Kunin mo na ang phone mo at sundan mo ko sa kwarto. Kapag naibigay mo sa akin ang hinihingi ko, ihatid pa kita sa best friend mo. Nagliwanag naman kaagad ang aking mukha dahil sa sinabi niya. Talaga? Ihatid mo ako? Hindi mo ba narinig? Or sadyang bingi ka? Masungit na sabi niya. Narinig ko. Inulit ko lang baka kasi nilalagnat ka kaya ka nagkakaganyan. Biro ko sa kanya. Sa tingin mo ba may lagnat ako ha, Irish? Inagaw niya ang kamay ko at nilapat sa kanyang noo. Nagkatitigan tuloy kaming dalawa. Kaagad kong binawi ang kamay ko dahil sa hindi malaman na kakaibang nararamdaman ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Mauna na ako. Turo ko sa taas at saka tinalukuran niya siya. Hindi na rin naman na siya nagsalita pa. Nakangiti akong pumasok sa guest room kung saan ako natutulog. Gumulong-gulong pa ako sa malambot na kama at saka inamoy ang kamay ko. Nanonood pa rin sa ilong ko ang pabango na gamit ni Dustin. Ang bango. Ang bango naman ng kago na yun. Parang gusto ko pa siyang amuyin ng amuyin. Ngayon lang yata ako na-addict sa amoy niya. Kagatlabi ako napatitig sa kisame habang iniisip ko ang mga titig at hawak ni Dustin sa kamay ko. Oh God, bakit ako nagkakaganito? Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Hindi. Hindi pwede. May fiancé na si Dee at loyal siya doon. Sigurado masasaktan ako kapag nagpatuloy itong nararamdaman ko para sa kanya. Kinuha ko ang unan at kinagat iyon. Napatili pa ako pagkatapos at inihagis iyon. No way. Baby, stay put lang tayo ha. Huwag mo sabihin ikaw nag-uutos sa akin na magkagusto sa daddy mo. No baby. Huwag mo naman paglinhan ng daddy mo. Hindi pwede. Hindi kami close. Isa pa, pangit yung daddy mo. Pangit nga ba? Kagatlabi ko naisip ang mukha ni Dustin. Ang manipis niyang labi at medyo makapal niyang mga kilay. Namumulang pisngi. Mistiso eh. Kulay brown niyang mata at ang matangos niyang ilong. Kapag ngumingiti naman, lumilitaw ang cute nitong dimple. Napapikit ako. Hindi baby. Huwag mo naman turuan si mommy na magkagusto sa daddy mo. Please lang baby. Parang baliw na kausap ko ang tiyan ko habang himas-himas ito. Dahil excited ako makita si Ash. Naghanap na ako ng masusuot. Lahat naman ng damit ko sa closet ay mula kay Dustin. Binili niya para sa akin. Napili ko ang red bodycon dress above me. Wala pa naman masyado umbok ang tiyan ko kaya pwede pa ako magsuot dito. Yung kitang-kita ang curve ng katawan ko. Habang pinagmamasa ng sarili sa salamin, bigla ko naalalang dadaan pa ako sa kwarto ni Dee para ibigay sa kanyang phone ko. Save niya yata ang number ni Ashley para makatawag ako bago pumunta sa kanila. Nagmadali akong pumunta sa kwarto ni Dee
Alam ko na iinip na ito sa paghihintay sa akin. Mahinang katok ang ginawa ko sa pintuan ng kwarto niya. Come in! Sigaw niya sa loob kaya binuksan ko naman ito. Nadatnan ko siyang nagbibihis. Napako ako sa aking kinatatayuan nang makita ang kanyang abs. Nagsusuot na ito ng kanyang office attire. Papasok yata siya ngayon. Tumikim ako. Hindi kasi siya nakatingin sa akin. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Tanong niya at saka lang ito tumingala at nang magtagpo ang aming mga paningin ay kaagad ko ibinaling sa ibang direksyon ng paningin ko.